nag-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives. Hello, magandang gabi na naman sa lahat natin dito mga taga-subaybay sa ating channel dito sa YouTube natin, Mr. Ball. Ngayon, pag-usapan na naman natin mga ka-people tungkol itong pagbawas ng budget ng ating OBP at talagang itong si BP Sara ay pinipilit nila dumalo sa huling pagdinig sa Kongreso, pero ito ay inisnab ng ating Vice Presidente. Alam naman kasi nila lahat ng mga sagot sa kanilang tanong sa ating Vice Presidente. Ito ay bakit pa man nila paulit-ulit na itanong at paulit-ulit nilang pabalik-balik dyan sa kanilang hearing, kasi ang pakay talaga nila ay hahanapan nilang butas itong si BP Sara para ito ay ma-impeach nila. Yan po ang totoo mga ka-people. Kaya nga noong huling inimbita ito si Sara, BP Sara, ay nakita niya na may butas yung kanilang pinadalang sulat, kaya sumipot itong si BP Sara, pero hindi naman natanong. Sayang yung kanilang pinaghirapang mga ginawang mga slide dyan, mga report na itanong kay BP Sara, kasi hindi man ito nag-take out kasi alam nila yung papel ang nakasulat doon sa rule na mali. Kaya pumunta itong si BP at sila naman ay tuwang-tuwa dahil ito ay pumupunta, pero pag dating sa oras ay hindi pala nila pwedeng matanong, kaya iniwanan na lang sila. Kawawa naman. Hindi nila alam, or alam ba kaya nila na itong si BP Sara ay napakatalino ito, isa itong abogada. At marami kasi ngayong naglabasang balita na itong si BP Sara ay pinagpag-resign dito, isang gunggong na kongresista na walang kaalam-alam kung anong sinasabi niya. Pa-resign na itong si Sara kasi hindi na daw interesado sa trabaho. Nagtatrabaho nga yung tao, pumupunta doon sa mga nasalanta o mayroon natamaan ng kalamidad. Sila dyan, paupo lang dyan sa Kongreso. Nagsayang lang ng pera, nagsayang lang ng panahon. Kung yung panahon lang yan ay ginugugo nila sa paggawa ng batas o paano makatulong sa ating taong bayan, yan ang tama. Sana ang gawin nila, hindi lang ang ginagawa nila ay hanapan ng butas si BP Sara para ito ay kanilang ma-impeach, mga gunggong. Kaya mga ka-people, itong si BP Sara ngayon mag-attend sa Senado, pero sa Kongreso hindi na siya mag-attend dahil sinasabi niya doon hindi niya sasagutin yung dalawang tao lang o ilang tao lang, kasi ang kanyang obligasyon, mayroon siyang 32 million na dapat sagutin dahil yun po ang bumuboto sa kanya nung nakaraang eleksyon, at kailangan talaga niyang tuparin ang kanyang plataforma na kanyang nung siya ay nagkampanya. Kaya mga ka-people,
itong mga kongresista natin, binawasan nila yung pera, yung budget ni VP Sara. Mantakin natin ang ating budget o budget nila sa 2025 ay nasa 6.3 trillion at samantalang humihingi si Sara ng almost at 2 billion para sa tulong sa mga taong bayan yung iba. Ginawa na lang nila itong 733 million, pero kanina binawasan pa si Ganggang ng Castro, sabi niya 533 na lang, 530 million na lang ibigay kung siya. Napaka anong sabi natin ito ba? Kasi yung ibang budget na binawa sila sa OBP, doon la ilagay sa malapit sa kanila at ito ay paikot-ikutin nila para ipang-politika na naman ang kanilang estilo. Kaya nung kinu-question nila noong confidential fund ni VP Sara, bakit daw naubos sa loob lamang ng 11 days? Kasi ang sagot niyan, kung bakit naubos lang ng 11 days, kasi po ay ibig sabihin nagtatrabaho yung ating OBP. Kasi wala pa yung pera, nakahanda na sila. Nung dumating na yung pera, automatic na i-release na kaagad. Samantala yung iba dyan, matagal nga tapos paggastos ng kanilang pundo yung ibang kongresista. Pero pinaikot-ikot naman galing sa taas sa punta sa baba. Pinupolitika nila hanggang umaabot sa mag-eleksyon para naman sila ay butuhan ng taong bayan. Kahit ano-ano yung mga project na ibigay nila, lagyan lang ng pangalan. Yun ang problema ngayon sa atin. Sana focus na sila sa trabaho. Huwag nilang tirahin si VP Sara dahil magkagulo talaga pag yan ay impeach nila at tanggalin nila sa pwesto. Hindi nila alam. Ngayon nag-umpisa na yung mga tao. Isang hudyat na lang yan. Lahat po ay nasa lansangan na yung mga kababayan natin. Sobrang mahal ang mga bilihin ngayon. Bigas, lahat-lahat. Yan po mga ka-people. Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa, and may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin nyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami dun. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no,
sa classrooms ng Department of Education na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo na sila liglig naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation. Yes. Kahit alam mong i-first come to worst, talagang yun lang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Alright. Ma'am, last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Submit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion. Next, there's a follow-up question from Bea regarding the OVP budget. Hi ma'am, good afternoon po. Bea Beniza from Bomba Radio po. May I ask po ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino, and paano nyo po ito mafulfill given that budget po? Ang Office of the Vice President naman kasi, it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments.